tagapagligtas. Yan ang bansag sa mga kasapi ng elite at highly specialized tactical unit ng PNP na mas kilala sa tawag na Special Action Force o SAF na kinabibilangan ni P1 Ryan Asunio. Ngunit may mga pagkakataon na ang mismo mga tagapagligtas sinusubok din ng kapalaran kung saan buhay o kakayahan ng parak ang nautas. Gaya na lamang ng istoryang ito. May 2013, bigla na lamang inatake ang PNP Special Action Force sa Alyakapan, Cagayan ng mga armadong kalalakihan. Sa kasamang palad, 8 mga pulis ang napatay sa ambush. Kasama sa mga inambush na SAF si P1 Ryan Asunio. Sinuwerte siyang makaligtas pero napuruhan ang kanyang mga mata. Yung aking mata nga po na right eye is may ano po na medyo lumuwas siya. Tapos yung upper eyelid niya is nawala. Ang aming sinusurvive lang is itong left. Pero sabi nung doktor ko is medyo mababa po yung percentage na makasurvive. Kapansin-pansin ang mga peklat sa kanyang muka. Lahat ng ito, nagmula sa nasabing engkwentro. Mula pagkabata, pangarap na talaga ni P1 Ryan na maging isang pulis. Nakaka-proud din na madistino siya sa Special Action Force, ang elite at highly specialized na tactical unit ng PNP. Sa madaling salita, itunuturing siyang isa sa pinakamatitikas na pulis ng PNP. Ako po ay nag-entered ng Philippine National Police Special Action Force taong 2008. Kami po yung unang batch ng taon na iyon, ma'am. Subalit, 5 taon pa lamang siyang pulis nang maganap ang ambush na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Ngayon, maglalabing 3 taon na mula na mangyaring pag-atake. Pero, sariwa pang lahat sa alaala ni P1 Ryan. May 27, alas 8 ng umaga, kami po ay magta-travel papuntang bayan. Then bigla na lang pong may sumabog na improvised explosive device doon po sa daan at nahit po yung aming sasakyan. Nung sumabog po yung IED, may bigla pong malakas na hangin na humampas sa mukha ko and then na-blackout na po ako on that time, ma'am. Nung wala na po kong paningin, nag-sink in agad dito sa isip ko na ambush na ito. Pagka talon ko dun sa sakyan, tumatakbo po ako payuko kasi nagbabarilan na. Aminado si P1 Ryan na noong mga oras na yun, inakala niyang hindi na muli makakapiling ang kanyang pamilya. Kakagapang ko, ma'am, hindi ko na mamalayan na paakyat na pala yung ginagapangan ko. Hanggang sa nakarating po ako doon sa pwesto po ng kabilang. Pagkadating ko po doon, ma'am, may sumalubong po sa akin, isang lalaki, Ilocano po siya. Sabi niya sa akin, wag daw po ako mag-alala at hindi naman daw nila ako anuhin. Inano po nila yung aking mata, piniringan, tinalian po nila yung aking mata. Duguan at namimilipit na sa sakit si P1 Ryan dahil sa tinamong mga sugat bago pa dumating ang tulong. Kaya ako po gumapang po ulit, naghanap po ulit ako ng pwede kong napapunta po ako sa medyo tipas po na part ng lupa, yung medyo pababa. Doon na lang po ako humiga. And then, nung nakihiga na po ako doon na po ako, nagdadasal na ako sa Panginoon. Tapos naisip ko na yung aking family, kung paano sila, kung ano na mangyayari sa kanila kapag wala na ako. Siguro, ma'am, after mga 30 to 1 hour siguro, ma'am, meron po akong narinig na ingay po ng motor doon sa kalye. Doon po ko naisip na siguro ay meron nang nadaang mga tao doon. Kaya ako'y sigaw na sigaw. Humihingi ako ng tulong sa klola doon. Agad nakarating sa misis ni P1 Ryan na si Desiree ang nangyaring pag-aambush. Noong una, sabi, missing nga daw po yung asawa ko. Tapos, biglang nung sinabi na po nila na mag-ready na daw po dahil babiyahe. Natakot na po ako. Siyempre po dahil para po sa kanyang nasa isip ko baka kung napaano na. Sa mga oras na yon,
Nagpalipat-lipat pa ng ospital si P1 Ryan. Buti na lang, tuluyan pa rin siyang nagamot. Subalit, dito na rin niyang nalaman ang masaklap na sinapit ng kanilang kampo. Mayroon dalawang nag-akay po sa akin kasi yung aking dito po sa aking right na left na paa is hindi ko maiapak ma'am on that time kasi may mga pumasok po mga bato na nasugat. And then itrinabel na kami papuntang Tuguegarao City ma'am. Siguro mga 2 to 3 hours ang biyahe nun ma'am bago kami nakarating doon. Para namang nabunutan ng tinik ang pamilya ni P1 Ryan nang muli siyang makita. Nagamot ang kanyang mga sugat at nakalusot na sa peligro ang kanyang buhay. Ang una ko pong nakita yung kalalabas na siya ng operating room. Pero pinakita naman po sa akin ng doktor bago nung habang nasa operating room siya, pinakita po sa akin yung itsura niya nung dalahin siya dun. Sunog nga po, nakaluwa na yung mata. Nung pagkakita ko pa lang po, nag-iiyak na po ako doon eh. Yun nga lang, isang bahagi ng katawan ni P1 Ryan ang hindi nasagip, ang kanyang paningin. Gumuho ang kanyang mundo nang malaman sa mga doktor ang masaklap na balita na hindi na siya makakita pang muli. Naramdaman ko po na parang sumaklob na sa akin ang mundo. Yung bigat po, nandun na yung sakit at lungkot na kung paano na yung family ko, paano ko makakalong yung aking anak kasi malit pa yung anak ko on that time. Paano ko siya maalagaan kung mabubulag na ako, paano na ako makakapaghanap buhay para sa kanila. May pag-asa pa nga bang gumaan ang kalagayan ni P1 Ryan? Sabay-sabay nating alamin sa pagbabalik ng kapatid mo. Limang taon pa lamang na pulis si P1 Ryan nang siya'y mabulag sa serbisyo. Nakakayanan naman kahit papaano dahil sa kanyang mga benepisyo. Subalit, madalas ding sumasagi sa kanyang isip kung hanggang dito na lang ba siya. Bata pa lang si P1 Ryan, pinangarap na niya maging pulis. Kaya lahat ng pagsusumikap, ginawa niya para matupad ito. Ako po ipinanganak na isang mahirap. Kami po walang sariling lupa. Kami po ay nakikipaghanap buhay lahang sa bukid, nakikiaraw o kaya sa dagat, nakilambat. Kaya minsan napapasama ako sa construction o kaya sa lumber, hardware. Sa kasamang palad, 5 taon pa lamang siya sa serbisyo. Sinubok agad siya ng pagkakataon. Nung papunta na kami ng bayan, nagta-travel na kami along the way. Then bigla na lang pong may sumabog na improvised explosive device doon po sa daan at nahit po yung aming sasakyan. Nung wala na po kong paningin, nag-sink in agad dito sa isip ko na ambos na ito. Nakausap din ng aming team ang isa pang kasamahan ni P1 Ryan sa PNP SAF na nakaligtas din sa ambush. Hanggang ngayon, binabangungot pa rin siya sa nangyari. Natamaan din po yung right hand ko po ma'am. Yun na hindi ko na po ma-straight ngayon. Tapos may na-place dito sa likod. Aminado si P1 Ryan na hindi lang mga mata niya ang nadali ng ambush. Apektado rin ang kanyang mental health na pinoproblema na rin ng kanyang pamilya. Pumapasok na yung depression sa akin. Yung hindi na ako makakain, yung lagi na akong nayayamot, naiinis, nagagalit dahil sa aking sitwasyon. Yun ma'am, hanggang sa na hindi ko na mamalayan na pati pamilya ko pala, nasasaktan ko na rin sila. Iniiyak na lang po. Dadasal po, ayoko po kasing makita niya na mas lalo po kasi siyang mahihirapan. Dahil dito, dumulog na sa profesional si P1 Ryan. Dati po kasi talagang parang ewan, talagang pag walang gamot, hindi siya mapakali. Pero habang nilalabanan niya mga personal na suliranin, isa pang dagok ang dumating sa buhay ni P1 Ryan. Ang isa niyang anak, bigla na lamang binawian ng buhay. Putol-putol daw po yung bituka sa loob. Ako noon ay iyak na iyak. Siya yung comfort na comfort sa akin. Yung pala siya pala yung mas masama na pala yung lagay. Ginawa ko nga positibo aking pananaw. Hanggang sa unti-unti ko naman po natanggap
Yun po ma'am, bumalik po ulit yung aking ngiti sa labi, naging masaya na ako, lumalabas na ako sa bahay, nakipagkwentuhan na ako sa iba. Kumakapit na lang si P.O. Ryan sa pagmamahal ng pamilya upang makabangon sa pagkakalugmok. Hindi rin kasi siya makapagtrabaho, dala ng kanyang kondisyon. Nagpapasalamat na lamang siya na kahit papaano may natatanggap na rin siyang pensyon. Kasi nung time na po yun ma'am is dalawa po yung aming pension na TPPD, yun sa PNP at saka sa Napolcom. Hanggang sa yun po, imbes na siguro madagdagan, ang nakita po ng ahensya ng gobyerno na dalawa yung aming pension, ang ginawa po nila is kinat po nila yung isa naming pension, pinutol po nila yung Napolcom sa dahilan po daw na double compensation. Ngunit batid ni P.O. Ryan na bilang padre di pamilya, kailangan niyang kumilos. Ang naisipan niyang paraan, maging isang vlogger. Kahit papaano, nakakatulong ang kita rito sa pang-araw-araw nilang gastusin. Pero kapos pa rin. Naikwento rin ni P.O. Ryan sa aming team na hindi na niya matatandaan kung kailan silang huling nakapamasyal ng pamilya. Dahil dito, ititreat na rin namin sila ng staycation. Nature po, makikita man ang dating, di ba? Pag nasa loob ka na, parang wala ka talaga sa lungsod at nandito ka sa province. So yung feel mo, yung simoy na hangin, very fresh siya. Para ma-relax ang mag-asawa, inilibre na rin namin sila ng masahe at food spa. Nagpaabot na rin kami ng tulong para sa mga pang-araw-araw nilang gastusin. Sir Ryan, saludo po si Idol Rafi sa kagitingan pong ibinahagi ninyo bilang police officer po ng PNP. Kaya ito po ay para sa inyong panimulang business na hinihiling nyo kay Idol Rafi. So, Sir Ryan, ito tanggapin nyo po. Bago magtapos ang kanilang staycation, may isa pa kaming surpresa para sa kanila. Maraming salamat po sa kapatid mo kay Sir Rapi Tulfo sa biyayang ipinagkalob niyo po sa amin. Malaking tulong po to para sa amin.